Dapat kayo ay nagdala. Ito. Balita lang po sa ating sasakyan. Nagawa na po ang clutch. Pero hindi pa na-change oil. Dahil yung Sunday po na ating naging pledge, imbis na pan-change oil, nung maalis na po ako, ay hindi na po pumasok ang kambyo. At pagtingin ko po sa ilalim, ay lahat po ng brake fluid ay nasa gulong na. Kasi yung pinaka-piston po sa loob ng master cylinder ay dapat po ay tuwid, nakaganito na po. Tapos yung pinaka-cylinder, kalahati na lang. Kaya po hindi po nagamit noong Sunday at hindi po na-change oil. Pero purihin ng Panginoon dahil napaayos na. At kayo po ba ay buhay? Yes. Buhay pa ang inyong pananampalataya. Amen. Amen. Tayo po ay magsitayong lahat. At atin mo nang punan ng silya dito sa unahan. Thank you po sa mga susunod. Amen. Atin pong buksan ang ating mga Biblia sa 1 Corinthians chapter 15. Isang talata na alam kong kabisado ng nakararami. 1 Corinthians chapter 15 verse 58. At akin pong babasahin at inyo pong subaybayan. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Tayo po ay umuko, tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po. At dinala niyo kami dito ng ligtas. Maraming salamat sa kaligtasan. Buhay na walang hanggan. Ganun din sa kaligtasan ng buong bayan ng buong Batangas ay hindi masyadong nasalanta ng bagyo. Bagamat sa ibang parte ng Pilipinas, as I mentioned sa ilang mga ilang mga bayan, kagaya ng Masbate, ay marami po ang nasira ng mga bahay. Pero purihin ng Panginoon ay hindi namin ito naranasan. Pero dinadalangin namin ang mga kababayan namin ay sila inyong lilingapin. Iingatan patuloy, magpo-provide kayo Panginoon para sa kanilang mga nasalanta. Gayon din naman sa amin ngayon na kami mag-aaral na yung salita, especially sa akin na tagapagdala ng mensaheng ito ngayong umaga, ay hawakan niyo po ang aking dila, tinatago ko po ang aking sarili sa iyong kadakilaan, tinataas namin ang iyong kaluwalhatian, hawakan niyo po ang aking bibig sa kung anong sasabihin nito. Nawang karunungan mo lamang ang maipahayag ngayong umaga at ang pagkaunawa ng mga salitang ito ay tuos na maitanim sa puso, sa matabang puso ng mga tagapakinig. Muli, Panginoon, kapurihan at pasalamat ay mabalik sa iyo. Alisin niyo po at gapihin ang gawa ng kaaway sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Kayo po ay makakauna. Sino po dito ang nakaranas ng namatayan? Taas po ang kamay. Namatayan. Ito man ay tao, alagang hayop, ano po ang pakiramdam? Mabigat sa kalooban. Hindi lang araw, kundi minsan ay umaabot pa ng taon. At kung tutuusin, hindi talaga nawawala yung sakit pag tayo ay namamatayan. Tama? Kasi sa tuwing ating maalaala ay bumabalik. Bagamat may ligaya tayong makikita dahil atin silang nakasama,
sa mga panahong kailangan natin sila. Pero talagang may hangganan. Tama po? May hangganan. Ang nais kong ipunto ngayong umagang ito ay ang ating pananampalataya. Kamusta na ang pananampalataya niyo? Buhay pa ba? May talab pa ba? Nararanasan niyo pa? Kumbaga ay sa mga ibinibigay, nakakasahod pa ba kayo? Napakalaki po ng sinasabing salitang pananampalataya. Gaya nga ng awitin ni Sister Carol kanina patungkol sa ating pananampalataya. Maaring ikaw ay bago, maaring ikaw ay matagal na, pero pare-parehas tayong nananabuan sa salitang nananampalataya tayo sa Diyos. Ito man ay malaki o maliit, pare-parehas tayong sumasampalataya sa Diyos. Sino po dito ang maalam mag-igib? Yung iba hindi na ata alam ang pag-iigib dahil degree ko na. Sino dito nakaranas ng poso o yung balon? Ha? Ano nga? Poso. Ano nga? Hindi makakapuno ng lagayan ng tubig kung hindi natin ito lalamnan. Kung hindi tayo gagawa. Hindi mo mararanasang magkaroon ng tubig noon kung hindi ka mag-iigib. Hindi ka makakapagluto kung hindi ka maghahanap ng mga panggatong. Kasi kung meron ang rekado, ay paano mo naman lulutuin? Wala pa noong butane. Wala pa noong gasol. Noon ay uling or kahoy. At mahirap po ang mag-igib. Mahirap po ang mangahoy. Mahirap mag-alaga ng hayupan. Mahirap maglaba. At ang pinakamahirap po ay mahirap po ang kumain. Tama? Araw-araw na lang kakain. Pero hindi natin kinakapagodang kumain. Tama? Kasi kailangan ng katawan. Sige, huwag kang kumain. Huwag kang uminom ng 3 araw. Pero dire-diretso ka sa trabaho. Ang mararanasan mo sa iyong katawan ay pahina ka ng pahina. Tama? Ibaliktad naman natin ang senaryo. Puro tayo kain. Kain lang tayo ng kain. Pero hindi ginagamit ang katawan para magtrabaho. Isang araw, isang linggo, isang buwan, hindi mo pa mararamdaman sa katawan mo ang sakit. Pero kung ito na ang araw-araw mong routine, wala kang physical activity, hindi ka napapawisan, pero kumakain ka, nabubusog ka, napapatid ang uhaw mo, ang mangyayari po sa katawan ay sakit din. Kagaya din sa hindi tayo kumain at hindi tayo uminom ng tama, magiging sakitin din po. Ano po ang ipinupunto ko? Kailangan po nating maging balanse. Kailangan po nating maging patas. Naghahangad tayo na maging patas ang mga senador, ang mga kontraktor. Ay huwag na tayong lumayo.
maging patas tayo sa ating sarili. Tingnan nyo ang inyong sarili kung patas kayong lumaban. Kumakain kayo ng marami pero wala namang nagagawa ang inyong katawan. Marami kayong naiipasok sa inyong kaisipan pero hindi nyo nagagamit ang karunungan na yan. Para saan pa? Para lang ba sa Eliodoro ang lahat ng aking kinakain? Tama po? Mali po. Mali po yun. Sinabi ko lang tama. Iinig kayo, mali naman yun. Tinitingnan ko po kung kayo nag-a-analyze ng ayos. Mahirap humakbang nang hindi mo alam kung saan ka pupunta. At mahirap naman pumunta kung hindi ka hahakbang. Tama po? Ayan. Tama na ang inyong sagot. Gising na nga ang inyong diwa. Bakit po natin binasa itong 1 Corinthians 15:58? May dalawa pong salita dyan na atin pong bibigyang diin. Hindi po yung salitang abounding, kasi yun yung hinahanap natin kung ano yung makukuha. Ito ay pumapasok po dun sa salitang work. Steadfast and unmovable. Wala ditong nagtayo ng business na ngayon nag-umpisa, bukas ay boom agad. Kahit tanungin nyo si Lucio Tan, Henry C., ang Shopee, Lazada, ilang taon pa bago yan nakilala ng mga tao. TikTok, di ba TikTok, wala pa naman yung TikTok shop. Dati ay nagpo-post lang ng mga video-video yan. Tama? Sino ditong matagal na gumagamit ng Shopee? Huwag na kayong mahiya. Diba? Noong bata pa kayo, alam nyo ba yung Shopee na yan? Kasi wala pa niyan nun. Kailan lang yan na umpisa? Tama? Anong pinopoint natin dito? Hindi tumigil si Shopee. Hindi tumigil si Lazada. Hindi tumigil si Robinson kahit napakaraming naging issue ng Robinson. Hindi din tumigil si SM kahit napakarami nilang branches na binagyo, nasira. Kung pupuntahan nyo yung mga nasirang yon, ayos na ulit sila. Bumangon sila, nagpatuloy, at kumikita. Sino ditong nakapasok na ng SM? Ako din po yung nakapasok na din ng SM. Napakalawak pala ng SM. Laki pala ng Mabini. Sa Mabini. Okay, walang nagets. Tara na pong magawian. Nagpatuloy sila at nakita nyo naman ang resulta. At tayo din naman ay sabihin nating nakakaranas, na-experience natin. Nakakabili tayo sa Shopee, sa Lazada, sa SM, sa Jollibee, sa Inasal. Tama? Sumagot po kayo para tayo madaling matapos. Kung gusto nyo matapos, di ba? O, sumagot kayo para madali tayo.
Kung hindi po sila nagpatuloy, hindi po nila inalintana ang sinasabi ng nasa paligid, hindi nila inalintana ang mahinang benta. Minsan, ano pa sila? Abono. Deficit minsan ang pasok ng pera. Sa tingin nyo, bakit sila nagpatuloy? Paulit po. Hindi ba? What I mean, syempre, kung wala silang kagustuhang ipagpatuloy, ay, nabigo na ako. Wag na. Tama na. Napakalaki po ng kaibahan ng merong pantustos at gusto mo. Kasi kung meron ka at hindi mo na gusto, wala din. Napakalaki po ng role sa lugar ng business, yung willingness. Kasi kahit napakalaki ng puhunan mo, may pangpuhunan ka, pero hindi mo gusto na pasukin ito, hindi ka magkakaroon. At dun sa pagbagsak na yon, kung hindi mo gugustuhin, bumangon ulit. Kahit sabihin mo, walang pang puhunan ulit, hindi ka makakabalik. Kasi hindi mo na gusto. So, napakalaki ng role ng salitang willingness sa business. Kayo po, bakit buhay pa kayo? Bakit nakakakain kayo? Kasi yung paghinga, hindi na natin hawak yan eh. Ang Diyos na may hawak ng paghinga natin. Bakit kayo kumakain pa? Bakit kayo nagkakaroon ng pagkain sa hapagkainan? Kasi gusto nyo. Kailangan nyo. Ginusto nyo kasi kailangan nyo. Tama? Kasi wala namang magtatrabaho para sa'yo eh. Walang magtatrabaho para sa pamilya mo. At nakakahiya naman na merong ako nang bahala sa pagkain mo. Ang pamilyadong tao tayo, tapos aasa tayo sa ganun. I-point po natin sa ating pananampalataya. Gusto niyo ba yung pananampalataya niyo? Ginusto niyo? O baka napipilitan lang kayo? Naaruhan kayo ng kutsilyo sa tagiliran. Ito ang iyong sasampalatayanan na. Meron bang ganon na senaryo sa inyo? Tinutukan ba kayo ng 45 sa ulo para magpalipat kayo dito? At dito kayo palagi sumimba? Wala po. Conviction po ng Panginoon sa inyo. Kumilos ang banal na Espiritu sa inyo. So ang pananampalataya po ay katulad po ng katawan ng tao. Tatandaan niyo po yan. Tayo po ay nabubuhay sa kumbaga sa Trinity, tatlong persona. Soul, body, and spirit. Kung ang body ay kailangan ng physical, ang spirit ay kailangan ng spiritual na pagkain. At kung ang body ay kailangan ng physical activity, ganun din ang spirito ng tao, kailangan ng spiritual activity. Hindi po yung spirit of the glass, maghahanap tayo ng mga multo bago sa ating ika-cast out, ating paglalaroan, maglalaro tayo sa haunted house. Hindi po yun yung spiritual activity na sinasabi ko.
paparamdam sa inyo, kinakapre kayo. Hindi po yun. Bago po tayo humantong doon, kamusta na ang inyong pananampalataya? Tumutulay pa ba at nagpapatuloy? Humahakbang pa ba o nakatigil na? Napagod na? Ipinahinga na? Isinuko na? Or patuloy na lumalaban kahit ang paligid ay negatibo, kahit ang paligid ay punong-puno ng kasalanan, magulo, nakakalito. Napakarami na po ngayon ng kung inyo pong titingnan at hindi nyo pag-iisipin ng mabuti, ay madadala kayo ng ibang sekta. Ang galing nila magpaliwanag, mabulalas ang kanilang pananalita, mabubulaklak, kahit paninira na ay iisipin mong sila ang tama. Hindi lang po ito para hindi tayo maligaw ang ating pong pag-uusapan ngayon, kundi para po tayo matauhan. Sinasabi natin tayo ay nasa tamang relihiyon, tamang pananampalataya. Pero yung gawa natin ay parang substandard. Minsan nga nagiging ghost project. Kasi kuha tayo ng kuha sa kaban ng langit, ng karunungan mula sa kanyang salita. Pero sa gawa ng ating mga kamay ay hindi nakikita ng Panginoon. At lahat po tayo dito ay nasasakdal. Dahil pare-parehas po tayo iniwanan ng Diyos o binili na ng Diyos. Na ang ating pananampalataya ay kailangan nating pagyamanin at pagsumikapang palaguin. Maaring bago tayo, pero tandaan niyo po, ang pananampalataya po ay hindi dahil sa edad. Hindi po nababase dyan ng edad. Matagal na, bago pa lang. Hindi po. Yan po yung taimtim yung relasyon sa Diyos. Alam niyo po, napakadali naman pong sabihin ako'y sumasampalataya sa Diyos. Maaari nating lokohin ng iba at isulat na katulad ng mga kontraktor, kompleto ang proyekto. May documentation, may PowerPoint presentation pa. Nakasulat lahat, ito ang nagawa ko sa ganito ganyan. Pero nasaan? Nagampanan ba? Napuno lang tayo ng karunungan, pero yung karunungan ay nabaon lamang. Parang wala na. Sa iba na gamit. Umunlad tayo ng umunlad sa dunong. Pero nagmimistulang mangmang pa rin tayo kasi wala tayong paggawa. Hindi lamang po sa dami ng simbaang sasabihin tapat ito kasi palagi ito sumisimba. Bagamat kailangan ng pagsimba, pagtungo sa simbahan, kailangan po yan. Kasi meron tayong mga katanungan, karunungan na hindi natin maintindihan hingil sa salita ng Diyos na dito sa pangungusap ng salita ng Diyos, sa pangangaral sa pulpitong ito, doon tayo nagkakaroon ng liwanag. Napakarami nating hindi pa nagagawa para sa Panginoon. Nakilala mo lang siya. Nagkaroon ka lang ng personal na tagapagligtas, pero yung paggawa mo para sa Kanya ay tila ba isinantabi na. Hindi po ganun, mga kapatid.
Iniligtas ka ng Panginoon para sa isang kadahilanan. Hindi para maging display sa upuan yan, nakaupo, para may masabing may tao. Hindi po. Mas gugustuhin ng Diyos na dalawa na totoo sa kanyang harapan kaysa napakarami natin tayo naglulukohan. At yan po ay sinabi ng Diyos. Kasi kung tayo nagsasama-sama dito at sinasabi natin tayo ay pare-parehas ng pananampalataya pero wala tayong gawa, ay alamin natin ang ating sinasabing yan. Ang pananampalataya po natin o faith na sinasabi ay kailangan po natin maging steadfast, unmovable, settled, hindi naiibo, hindi natitinag. Konting ulan, hindi na ako sisimba. Konting sakit, hindi na ako magta-tights. Kulang eh. Ito po ay paglilinaw sa lahat po sa atin. Kasi po wala pong nakakaangat sa batas ng Diyos. Diba? Ako man din ay kinakastigo din ng salita ng Diyos. Anak, may kulang ka. At nawa ganun din ang pangungusap sa inyo, anak, magbigay pansin ka sa sinasabi. Anak, pakinggan mo, baka may pagkukulang ka din. Anak, parang nalilihis ka. Wala namang ama na gusto ang anak ay maparibara, malihis ng landas, mapahamak, mabugbog sa karsada, mapagkamalang adik, mapagtripan. Wala naman po, di ba? How much more ang ama natin sa langit? Kaya kung tayo po ay nasasaktan sa salita ng Diyos, salamat sa Panginoon. Tayo ay kinakausap ng banal na Espiritu, pamamagitan ng kanyang salita. Hindi po salita ng tagapagsalita. Kung sino man ang tumatayo dito, sino man ang ginamit ng Diyos para masaktan ka, para mabago ka, huwag po nating iisipin yung sakit ay sinaktan ako, natamaan ang ego ko. Hindi ako yun. Ang resort ng mga tao pag nasaktan, lalayo. At yun po ang pagkakamali. Anak po tayo ng Diyos. At kung anak tayo ng Diyos, may karapatan siya na pagsabihan ka, itama ka, i-correct ka. Tama! Kayo ba, pag ang inyo bang mga anak ay nagkakamali, hahayaan nyo? Pag nagkamali ng bili, anak, bumili ka ng toyo, binili suka. Ay, yung toyo ang kailangan mong rekado sa adobo. Yung suka ba ang gagamitin mo sa adobo? Ay di magiging paksiw yan. Magiging kinilaw. Diba? At kung pamimihasani ng magulang ang anak sa kamalian, ay nagpapalaki siya ng isang batang suwain. At ang magulang ang mahihirapan. Sumasampalataya tayo pero ayaw naman nating maitama. At tila ba parang walang karapatan ng Diyos na tayo ipanuto. Makinig kayo mga anak. Hindi lang to bilang isang Kristiyano, bilang anak din ito. Nangangarap kayong maging matagumpay sa buhay pero hindi kayo matagumpay sa pamilya nyo. Sa larangan ng pagiging masunurin ay mag-isip-isip kayo. Ang tataas ng pangarap nyo pero ibinababa nyo naman ang dangal ng pamilya nyo ay wala din pong saysayan. Maring hindi nyo maiintindihan pero sa pagdating ng panahon, pag ngayon hindi nyo inintindi, habang naghihirap kayo, saka nyo maiintindihan. Kaya habang maaluan pa ang inyong kalagayan, intindihin po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos.
Ang kailangan po natin ay dapat hindi matinag. Palagi pong dadating sa atin ang pagsubok. Palagi pong dadating sa atin ang paghihirap. At hindi naman mawawala yung makakaranas tayo ng ginhawa at sarap. Pero tandaan nyo po, kung nakatingin lamang tayo sa gantimpala at hindi sa karunungan and experience, ay parang nagkakamali po tayo ng pananaw sa buhay. Sa larangan po ng ating buhay spiritual. Ay bakit gaamoy kung kailan ako nagsimpay, saka naman ako nagkasakit. Kung kailan ako nagtapat, saka naman nasira ang aming bahay. Huwag po nating ibalik ang sisi sa Diyos. Alamin mo ang ginagawa ng sarili mo. Palagi pong tapat ang Diyos, lalong-lalo na dun sa mga gumagawa para sa Kanya. Ang mga maya nga ay walang ginagawa kundi lumipad na lumipad. Humuni ng humuni. Kumain ng kumain ang mga uod. Ay tapat ang Diyos sa mga maya. Tayo pa kaya nagagawa para sa Kanya? Ay Brad, nakakapagod na. Ako'y nagtatrabaho na. Ay ang aking trabaho ay 6 to 6. Tandaan po, pag naging rason po natin ay ang biyaya na ng Diyos, yung biyayang yun ay aalisin, makagawa ka lamang para sa Kanya. Biyaya ng Diyos ang trabaho, biyaya ng Diyos ang pamilya, biyaya ng Diyos nakapag-aral ka, biyaya ng Diyos ang pera. Lahat ng ito'y biyaya. At kung ang biyayang ito ang ating isasalpa, Diyos, Panginoon, tama na. Hindi ko na kaya. Ang dami kong trabaho, ang dami kong ginagawang assignment, ang dami kong project. Tandaan nyo, pag-ian at ian ang ating ibinilahandra sa Diyos. Sabing hindi ko kayang gampanan, hindi ko kayang gawin, yung ibinabalahandra natin sa harapan ng Diyos, ang aalisin niya. So ito pala ang kabigatan sa iyo, kaya hindi ka makagawa, alisin natin yan. Salamat tayo kung ganun lang senaryo ang mangyayari sa atin. Paano kung kagaya ng kumpanya o puro ka reklamo, ikaw ang aalisin? Salamat tayo at mahabagin ng Diyos. At huwag nating dalhin sa sukdulang galing ang Panginoon. Tama po, napapalibutan na tayo ng kasalanan, ng kaguluhan, at ng mga nakakalitong pangyayari. Hindi natin alam kung sino talaga ang nagnakaw ng ilang bilyon na yan. Nakatingin tayo sa mga ninakaw ng mga kontraktor na ito, pero yung gawa ng ating mga kamay, baka nakakapagnakaw tayo. Magising po tayo. Pera na naman, pera na naman. Kapag nabuhay tayo sa negatibong aspeto ng ating buhay, hindi ka umunlad. Ganon din sa iyong buhay spiritual. Kung ang tingin mo sa tagapagsalita ay ikaw ay kakastiguhin, ikaw ay papagalitan, ikaw ay sasagwilin, hindi po. Ang goal po ng mensahe sa tuwing may tatayo dito ay maipanuto ang anak ng Diyos. Ganon din yung nagsasalita sa unahan. Lahat po tayo ay pinapanuto. Tayo po ay nakakaalam na ang Panginoon ang may kontrol sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay. Naiintindihan niyo ba yun? Na ang Panginoon ang may kontrol sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay. At kung susundin natin ang plano ng Diyos, hindi tayo mahihirapan. Sino dito nakakasalitang volition? Nasaan kamay? Hey. O, salitang free will. Yan, madaling intindihin. Free will, taas ang kamay. Hindi yung sa motorhana, hindi nakakambyo.
na tumatakbo, free will tawag doon. Hindi po. Binigyan ka ng Diyos ng kalayaan para pumili. Tandaan nyo yan. Si Eva at si Adan ay binigyan ng kalayaan pumili. Pero pinili pa rin nila ang mali. Huwag niyong isisisi sa Diyos. Ay kasalanan ng Diyos kasi hinayaan niya eh. Hindi po. Free will po ang tawag doon. Biyaya po yun ng Diyos. Kasi kung hindi tayo bibigyan ng free will ng Diyos, magiging diktador po ang Diyos. Tama? At doon na po babase kung tayo po ay hakbang sa tuwid o sa liko. So much for that. Dito na po tayo. Alam po ng Diyos ang makakabuti sa ating lahat. Alam po ng Diyos. Tayo lang po ang naglalagay ng komplikasyon sa ating buhay. Tama? Ay walang ginusto ang magulang na para ikapahamak ng anak. Lahat ay kabutihan. Alam niyo, mag-iit ang anak, o sige, tuloy, gusto. Nagmotor, ayun, nabunggo. Tapos sisisi ng mga pulis sa magulang, hindi. Ay kung ayaw po nating mapahamak, sumunod po tayo. Hindi lang po sinabi sa Biblia na tayo ay makinig, mag-aral, magsaliksik. Sinabi din po sa Biblia na tayo ay gumawa. Sinaliksik mo na ganito ang pagplano ng bahay. Nakaplano na yung bahay. Nakadrawing na. Pero kung hindi ka gagawa, hindi matatayo yung bahay. Napanood mo sa TV, ganito pala mag-layup. Ganito pala ang crossover, ganito pala ang jelly layup na sinatawag. Pero kung hindi mo ipapractice o hindi ka gagawa, hindi mo magagawa yun. Ganito pala magluto. Gagayatin pala si ganito, gagayatin pala yung ganyan, paiinitin pala yung kawali. Pero kung hindi mo gagawin, hindi ka makakabuo ng isang pangulam. Hindi ka makakapagluto ng kanin. Ganon din po sa ating pananampalataya. Meron na tayong karunungan. Meron na tayong pagbabasihan. Malinaw na plano ng Diyos. Pero kung hindi po tayo gagawa, parang ang ating pananampalataya ay nauuga. Kasi hindi lang sasabi ng bibig na tayo ay magsasabing, ako'y nananampalataya. Kasi kung puro bibig ay ang ating pong pananampalataya ay patay. Hindi ka nararamdaman, walang makita, hindi napapansin. Yung mga senyalis ng patay, di ba? Hindi maramdaman. Hindi mo na napapansin. Hindi mo na maamoy. Walang ebidensya na buhay pa. Patay. Ang pananampalataya. Sa dami-dami na ng ilustrasyon na inilagak dito sa pulpitong ito, kung hindi pa tayo malilinawan, ay baka hindi ka talaga totoong sumampalataya. Ang pananampalataya po ay hindi po feelings na kapag gusto lamang sa kagagawa. Na kapag bet mo lang, saka lang magsusumikap. Pwede ba yun sa trabaho? Sir, bukas hindi ako papasok. Parang may sakit ako bukas. Parang kakapuyin ako, parang tinatamad ako, parang ayaw ko na. Hindi po pwedeng sabihin parang.
Hindi pwedeng sabihin, Lord, feel ko lang kasi na ganito muna. Ito muna ako. Hindi po. Kung tayo po ay mainit, magpakainit tayo. Kung tayo ay malamig, magpakalamig tayo. Huwag po tayong salawahan. Hindi tuloy malaman ng Diyos kung totoo ka ba sa Kanya o hindi, isusuko ka niya. Madaling salita, hindi ka kikilalanin ng Diyos na Kanyang anak. Kasi salawahan tayo eh. Hindi tayo sumusunod. Ayaw nating tayo nahihirapan. Ang gusto na ay sariling desisyon. Ayaw mapakilaman ng salita ng Diyos. Ay siya gawa. Titingnan natin sa dulo kung tama ang iyong hakbang. Hindi po mahigpit ang Biblia. Hindi po mahigpit ang Biblia. Kaya lang po natin sinasabing mahigpit kasi taliwas sa gusto natin. Ang mali sa Biblia ay mali. Huwag po nating itulad sa sanlibutan na pag natapalan ng pera, tama na yan. Okay lang yan. Hindi na mapagkakamalang mali. May takip na eh. Isang maleta ng basura nga ang ibinigay, kaya hindi na umimik. Ang pananampalataya po natin, ito po ay tugon sa kung anong sinabi ng Biblia sa atin. Kung anong sinabi ng Diyos sa mga tao. Ang pananampalatayang ito ang magsasabing, ako ay susunod. Ako ay gagawa. Tayo mga Kristiyano, dapat matutunan po natin ito. Kasi kung hindi po natin ito matututunan ang Christian living, madali na yung maging mabuti ka. So, alam mo kung ano yung mali sa tama, ayos ang pananamit, ayos ang pananalita. Hindi lang naman yun yung gawa na tinutukoy sa Biblia. Napakarami po. Pag-aakay ng kaluluwa, yan sa isa sa malaking na kakalimutan. At isa pa, pagbabasa ng Biblia. Paano nga naman makakapagsabi na kung ano ang Biblia? Hindi mo naman alam ang Biblia. Paano mo ipagmamayabang sa mga tao o ipapahayag sa mga tao kung ikaw mismo hindi mo alam? Hindi ka nananalangin. O, paano papayapa ang puso mo niyan? Panalangin po ang isa sa pinakamadaling pampakalma. Tandaan niyo po yan. Naghahanap pa kayo ng psychiatrist. Kailangan ko muna magpa-check kay doc. Hindi po. Nagdideliryo lang isip mo, manalangin ka. Nagdidilim lang yan. Naguguluhan ka lang, manalangin ka. Alam mo ba, hindi mo maranasan kasi hindi ka nananalangin. Hindi mo sinusubukang manalangin. Hirap na hirap ako, manalangin ka. Hindi po gusto ng Panginoon na palagi tayong nasa hirap. Pero tandaan nyo, ayaw ng Diyos na tayo mananatili sa kasalanan, kaya pinaghihirap ka niya. Magkaiba po yun, sitwasyon na yun. Ayaw ng Diyos na ikay naghihirap, pero ayaw ng Diyos na manatili ka sa kasalanan, kaya kanya pinaghihirap. Dapat malinaw po yan sa inyo.
Kasi maalwan sa inyo yung nakasanayan nyo eh. Kaso mali. Kaya inaalis yun ng Diyos. Kaya yung sitwasyon na yun, mahirap na para sa inyo. Kasi inalis yung nakasanayan. Mas gusto pa ng Diyos na mahirapan ka para matuto ka, kaysa masanay ka sa mali, na wala kang paglago. Wala kang pag-unlad para sa Kanya. Paano ka nga naman makakagawa? Paano nga naman uunlad ang isang halaman kung hindi ito sinasaktan ng lupa? Hindi naliliguan ng tubig o ng problema o ng karunungan. Ano ang magiging vitamina mo sa sanlibutan? Ano ang magiging alat mo sa karamihan kung ikaw mismo ay matabang sa harapan ng Diyos? Identified ka na Kristiyano pero ang mga gawa mo ay identified na diablo. Palagi kang nasa presinto, palagi kang nababarangay, palaging nasa guidance, palaging may bladder. Ano na Kristiyano? Palaging nasa listahan ng mga negatibo, hindi na nakatamtang na valedictorian, nakapost sa page ng Mabini. Scholar ni Mayora. Ay ang inaabang natin ay akap. Oo, mapapasama talaga ang pamilya nyo kasi para sa bayan yun. Matik yun. AIDS. Upad. Baybayin nyo pa lahat ng bigay ng gobyerno. Pero kung hindi nyo matitindigan ang ating pananampalataya, parang wala din. Wala din yung mga sinabi nyong tagumpay, sinabi nyong galing, husay. Kung tayo lang po ay magsasama-sama para lang maidaos ang gawain ngayong umaga, ay huwag na po nating ituloy itong ginagawa nating kalokohang ito. Kung hindi naman tayo magpapakatotoo sa harapan ng Diyos. Kasi ang gusto ng Diyos, totoo. Tapat. Gustong sumunod. Kung ang business ay may pattern paano lumago, ganun din po ang buhay espiritual. Kung ang klase sa isang eskwelahan ay may pattern, kaya nga po may lesson plan para matapos ang isang school year, para merong masabing may natutunan ng bata, kaya may exam, may quizzes, may performance task, para masabing ito na ang kalaguan meron ng aking mga estudyante. Kailangan nilang mapaglagpasan yun. Ganon din po tayo. Hindi lang po tayo ituturo, ipapakita. Pero kung hindi mo mismo, ikaw mararanasan o magagawa, o ikaw ang gagawa, wala din. May certificate ka lang. Alam mo lang. Pero hindi mo natutunan. Alam mo lang eh. Hindi mo naman sinubukan. Nagtatago-taguan tayo. Akala nyo na mga nagsasalita lang dito ang obligado para magbahagi ng salita ng Diyos. Hindi po. Hindi po tayo dapat magtago-taguan sa ilalim ng maliwanag na buwan. Dahil napakalinaw po, mag-total eclipse man or mawala man ang buwan, ang araw, ang between, maliwanag po ang salita ng Diyos. Lahat po ng nakakilala, nakaalam sa salita ng Diyos ay dapat ipagsigawan sa bubong. Ito po ay idiomatic expression na kailangan po nating ipakilala ng hayagan sa sanlibutan. Ay hindi po tayo nahihiyang gumawa ng mali, pero itong mabuti na pinapagawa sa atin ng Diyos ay ating ikinakahiya. Mahiya ka naman para sa Panginoon. Ang gusto natin lahat libre, hindi tayo maghihirap. Ay lalaki kanyang batugan.
Hindi ka uunlad bilang isang Kristiyano. Kung tayo ay binibisita, tayo naman dapat ngayon ang bibisita. Kung dati tayo tinutulungan, tayo naman ang tutulong. Ang katapatan po bilang isang Kristiyano, ito po ang mga kaakibat. Church attendance. Ay, ginagawa ko yan. Nasimba ko palagi. Pati prayer meeting, nasimba din. Hindi lang po dapat doon tayo nananabuan. Bible reading. Hindi na yan nakikita ng pastor. Hindi yan nakikita ng tagapag-akay mo. Prayer. Hindi yan nakikita ng mga kasama mo sa simbahan. Ipanalangin na lang sa pagkain, turo-turoan pa. Mabuti pa ang Katoliko, pagkakain ay nagkaantanda na. Ay tayo, para baga laging salot ang Diyos sa ating buhay na ikinakahiya natin. Panalangin na lang yun. Huwag po ganun. Tandaan nyo, kung itinatakwil natin sa ating bibigan Diyos, mas lalong itatakwil tayo ng Diyos sa harapan ng Ama. Napakalinaw po, sinabi po ng Biblia. Magkakuklatan pa. Sunod po, hindi lang po church attendance, Bible reading, prayer, soul winning. Ay, hindi ko naman alam kung paano ka binahagihan. Yun lang din ang ibahagi mo. Hindi mo naman kailangan maging well-versed sa lahat ng mga talata. Yung thought ang kailangan nilang malaman. Kasi wala pa naman din sila talagang alam kung saan bubuklatin yun. Yung deep essence na kung ano yung ibinahagi sa'yo, yun din ang ibabahagi mo sa iba. Yung pahapyaw na, alam mo ba ang kasalanan ay may kabayaran? Ang kabayaran yan ay doon sa apoy ng impyerno na panghabang buhay mo, pagdudusahan. At sinabi din sa Biblia na pagkatapos ng kamatayan yun ay wala na. Wala na tayong magagawa sa ating sarili, pero dahil sa biyaya ng Diyos, biyaya niya sa lahat ng mga tao, ibinigay niya ang bugtong na anak para sa akin at iyong kaligtasan. Ngunit, may responsibilidad ka ano? Yun lamang ikay humingi ng tawad, kilalanin mong ikay makasalanan, kilalanin mo ang Diyos bilang Panginoon tagapagligtas at tanggapin mo siya sa iyong puso. Totoo. Ganun lang. Hindi naman kailangan buksan po natin sa Romans 3:16. Diba? Hindi nyo na alam. In the beginning, God created yun. And the angel of God moved above the mountain. O diba? Hindi nyo ako itinatama. Mali po yung sinasabi ko. Umuoo na lang kayo para matapos ako. Ay, nako. Romans 3:23. Romans 6:23. Hindi nyo naman kailangan talagang Ganto. Kung bibigyan kayo ng mahabang panahon, doon nyo isalansa ng maayos para maunawaan nyo ng husay. Kung wala kayong pagkakataon ganun, Brad, pwede bang sa sunod na pagkakataon sa inyo namang bahay para mas malinaw ang aking paliwanag, hingil sa iyong kaligtasan? Wala pong tatanggi. Ay kaligtasan na nila eh. Kaligtasan nga sa gutom ng tiyan ay hindi tinatanggihan. Mailan-ilan, may hindi, sasabihin busy. Pero, hindi po mapapawalaan. Hindi lang po soul winning, prayer, Bible reading, church attendance, giving. Tandaan niyo po, kung ang Pilipino po ay obligado magbigay ng tax, tayo din po sa Diyos ay may tax. Huwag po tayong gumaya sa mga mayayaman na vinovoid na yung pagbabayad nila ng buwis para mas malaki ang kita nila. Huwag po tayong ganun. Ay maliit pa lamang ang ating nahahawakan, ay nakikita na sa gawa ng ating makamay na tayo ay mandaraya.
Sige, pinamumuhay mo ang pagiging mandaraya, alisin ko yung iyong income na yan. Hindi ka mapagkakatiwalaan. Huwag po nating ilagay sa ganong sitwasyon ng ating mga sarili. Tandaan nyo po, sa ating mga pagkakamali, doon natin binibigyan dahilan para tayo ang mahirapan sa ating sarili. Kasi ang gusto ng Diyos, matuto ka. Matuto tayo na anak niya. At ang huli po, helping each other. Hindi lamang po sa larangan ng pagbibigay, sa larangan ng pagtulong, ganun din sa larangan ng pakikinig, pagbabahagi ng iyong karunungan. Kailangan po natin yun. Magtulungan po tayo sa isa't isa na alisin po natin sa ating mga puso ang galit. Inyong isa, una. Kasi napakahirap tumulong kapag may galit. Doon na lamang na maalis mo ang galit sa iyong kapatid, nakakatulong ka na sa kanya. At nakakatulong ka na din sa sarili mo. Stress po yan kapag may sama ka ng loob sa ibang tao. Sakit po yan. Hindi lang po physical, mental din po. Parang inilalagay mo ang sarili mo sa bangungot. Galit na galit ka palagi. Na hindi malaman ang kadahilanan. Ibabalik ko po ulit ang tanong. Kamusta ang ating pananampalataya? Busog na naman tayo sa mensahe ng salita ng Diyos. Busog na naman ang ating karunungan. Busog na naman tayo sa karunungan. Para saan ang karunungan? Kung wala tayong magagampanan para sa Diyos. Marami tayong alam, pero hindi natin pinapagamit sa Kanya. Maalam tayong kumanta, maalam tayong magluto, maalam tayong maglinis. Maalam tayo sa computer, maalam tayong magturo, maalam tayong magbilang. Binibilang lang natin, mali ng kapwa, ay mali po yun. Ang simbahan po ay hindi po one-man rule. Hindi po ang tumatayo dito ay si Jack of all trade, na lahat alam niya. Bagamat kaya, pero hindi po yung nasusulat. Sa bahay nga, hindi naman pwedeng ikaw ang ama, ikaw ang ina, ikaw pa rin ang anak. Tama? Kapayag ka natin, Maji, ikaw lahat. Oh. Ikaw, Tatay Ruben, ikaw na ang ama, ikaw na ang anak, ikaw pa rin ang ina. Kanya-kanya po tayo sa tahanan ng posisyon, kumbaga sa kumpanya. Kung ikaw ang ama, magpaka-ama. Kung ikaw ang anak, magpaka-anak. Kung ikaw ang ina, magpaka-ina. At walang jurisdiction ng isang anak, ala, ayaw ko. Ala, ayaw ko ng ulam. Ay, gawa ikaw ng iyo. Diba? Kung tayo ay nagsasabing tinanggap mo bilang Panginoon, tagapagligtas, tayo ay Kanyang alipin, servant. Pero hindi tayo itinuring ng Panginoon na servant, itinuring niya tayong anak. Pero kung tayo ay anak, kailangan pa rin natin maglingkod, kailangan pa rin natin gumawa. Ganon din naman sa tahanan. Pwedeng matawag ka lang anak, hindi ka man gumagawa sa bahay, makatiklop lamang ng iyong hilig, hindi mo magawa. Ay umalis-alis ka na. Magbabangay pa kayo. Siya maghuhugas. Wala rin ang gagawin. Kumain din naman din sa pinggan. Eh kung sa palad ka kumain, hindi ka kamay mo lang hugasan mo. Si reklamo ka pa, yun ang ulam, hindi naman ikaw nagluto. Wala namang ambag. Tandaan nyo po,
nating ahayaan na dahil lamang sa sirkumstansya ng ating buhay, yun ang magdidikta kung ano ang pananampalataya natin sa Diyos. Na kapag magandang sirkumstansya ng ating buhay, ay ako'y tapat na tapat. Ako ay maglilingkod. Ako ay magpapakahusay. Kasi ayos ayos ang sitwasyon ng aking buhay. Paano kapag hindi na ayos? Kamusta na ang pananampalataya mo? Paano kung nasa paligid mo ayaw nang sumimba? Paano yung magulang mo ayaw nang sumimba, ayaw kang pasimbahin? Sisimba ka pa rin ba? Susunod ka pa rin ba sa pinag-uutos ng Diyos? Paano kung yung nasa paligid mo nagsasabing, alam, hindi naman totoo yung pinagsasabi. Ititigil mo ba? Paano kung yung iyong mahal sa buhay ayaw makinig ng salita ng Diyos? Titigilan mo bang ipanalangin para sila'y makakilala? Paano kung asawa mo? Paano kung anak mo? Paano kung kapatid mo? Paano kung mama at papa mo? Ang ayaw makinig ng salita ng Diyos, ititigil mo ba sa panalangin? Wag na mga yan. Hindi naman ayaw nila Doon masusukat ang ating pananampalataya sa Diyos kung paano siya gagawa para sa atin. Kailangan niya lang ng totoo, tapat na magpagtitiwala sa Kanya bago siya gumawa. Tayo nananalangin na, Panginoon, sana ako ay makapasa. Wala naman tayong ginawa para tayo ay makapasa. Nanalangin lang tayo. Huwag tayong umastang mangmang. Ang dami mong natutunan, mag-aral ka ng mabuti. Walang saysay ang panalangin kung hindi mo sasamahan ng gawa. Walang saysay ang pagsasabi mong, ako ay tapat sa Diyos kung hindi naman makita ang katapatan. Madali lang banggitin lahat ng magagandang salita ng yan. Ako ay mahusay sa harapan ng Diyos. Ako ay tapat. Ako ay nagbibigay. Ako ay naglilingkod. Pero hindi mo ginagawa. Niluloko mo lang ang sarili mo. Pati ano. Umpisahan po natin sa maliit. Sumibang alanganin pa. Sumimpa ka ng continuously. Hindi yung pag naisipan lang. Kasi may big event, big Sunday, mamimigay ng bigas, makakatanggap ng rice cooker na may saing na 25 kilos. Busin mo yun na isang araw. Huwag po tayo ganun. Sabihin nyo, tapat kayo. Panambahan, alanganin. Sisimba, prayer na dadating. Sa inyo ka na lang mag-pray. Closing. Tama, kanina pa nagpe-pray katabi ni Joshua. Kaya ayos ang aking pag-preach. Hindi nagpe-pray para sa akin. Tandaan nyo po, huwag sirkumstansya ang magpapatakbo sa ating buhay pananampalataya. Huwag. Kung sasabihin ikay tapat dahil mabuti ang Diyos, dahil mabuti ang kalagayan mo, kaya mo nasasabing ikaw ay tapat, kaya ka nakakasimba, kaya ka nakakapagbigay. Paano kapag short ang budget? Paano kung may sakit sa inyo? Magbibigay ka pa rin ba ng kaukulan para sa Diyos? Ang sa Diyos ay sa Diyos, ang kay Cesar ay kay Cesar. Ang sa gamot ay sa gamot. Tandaan nyo po, sa 100, 10 lamang. Hindi po inalis ng Diyos ang kaligayahan mo dun. Ay bakit tayo may offering? Doon papasok ang iyong pagmamahal. Kasi ang tithes, ang katumbas niyan ay katapatan. Ang offering, pagmamahal. Depende kung anong klaseng offering yan. Love offering, benevolence offering, pledges, considered as offering din yan. Pagmamahal po yun. Kung mahal mong gawain, magbigay ka. Hindi naman nasusukat sa pagbibigay ko. Hindi po. Kailangan po ng ebidensya ng pagmamahal. Hindi naman pwede sabihin mo sa iyong kasintahan, mahal kita, mahal kita, mahal kita. Hindi naman maramdaman, walang suyo, walang bigay ng mga regalo.
walang effort. Diba? Paano ka mapapaibig hindi nagpapansin sa iyo? O, effort yun. Paano mo malalamang may gusto sa iyo kung hindi siya bilang ibibisita sa harapan ng inyong tahanan at kakantahan ka ng makarena? Hindi pala makarena, ang pangharanan. Sorry. Diba po? Huwag po nating sasabihin ang pagmamahal ay tanging pagbulalas lamang ng Diyos. Kailangan ko igawa. Lalong-lalo po sa Panginoon. Ang galing-galing natin magsabing, mahal ko ang Diyos. Maraming salamat sa Panginoon. Maraming salamat. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa pagmamahal ng Diyos. Pero yung pagmamahal mo, anong estado yung pagmamahal mo sa Diyos? Anong estado yung pananampalataya mo? Katapatan mo sa Kanya. Tapat ka, nakilala mo siya? Doon lang ba natatapos ang katapatan, ang pananampalataya? Kilala mo ang Diyos? Alam mo ang kaligtasan? Alam mo kung saan ka pupunta pag namatay ka? Hindi po. Kaya po kumbaga sa isang kolehiyo, may prerequisite na mga subject or may kailangan kang matapos. Ganun din po, bago mo masabing fully kang faithful or totoo kang sumasampalataya, totoo kang tapat, totoo kang sa harapan ng Diyos, may kailangan kang gawin. Hindi yun basta masabing, ako'y tapat, amen. Napakadaling sabihin po. Kahit kaya naman sabihin ngayon, ako'y tapat. Isang talata lang po yan. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. Doon papasok. Abounding in the work of the Lord. Kaya naging abounding kasi gumagawa. May work na ginagawa. Pinagtibay pa yan, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Hindi mawawalang saysay ang gawa mo sa Diyos. Mapansin mo, parang wala naman, parang wala lang, parang hindi napapansin. Tandaan nyo, hindi po tingin ng tao ang kailangan mong pansinin. Tingin ng Diyos. Alam nyo kung bakit hindi kayo gumagawa para sa Diyos? Kasi nakatingin kayo sa tao. Kung bakit kayo nadi-discourage? Ay wala namang nakakapansin sa ginagawa ko. Ako'y nagsunglit, ako'y naglinis ng mga electric fan, ako'y nag-alis ng pundidong ilaw, ako'y nag-alis ng... Kailangan pa bang sabihin sa mga tao, si Brad po ang nag-ayos ng ating electrical, si sister po ang naglinis ng ganito. Kasi kung magiging accountable tayo sa tao, yun na yung blessing sa'yo. Mapurihan ka ng tao. Wala nang gantimpala doon ang ibibigay sa'yo ang Diyos. Kasi bakit? Nakuha mo na eh. Napuri ka ng tao. Huwag po nating i-downgrade ang ating pananampalataya na hanggang dito lang ako. Napakalaki ng Diyos na kailangan nating sambahin. Itaas ang pangalan. Sino din po dito nakakita ng pagtataas ng billboard? O sino nakakita ng billboard sa Maynila or dyan sa SM? O yung paglalagay ng malaking logo ng SM sa gitna. Sa tingin nyo, aakit mag-isa yung logo? Gagalaw mag-isa yun? Magkukusa? Ganon din po ang ating pananampalataya. Hindi po gagalaw o walang mangyayari sa pananampalatayang yan kung hindi po tayo gagawa. Hindi mo malalaman kung gumagawa pa ba ang Diyos sa buhay mo. Hindi mo malalaman, ako ba'y binibigyan pa ng biyaya? Ako pa ba ay tutubang anak? Hindi mo malalaman yun eh. Kasi bakit? Hindi ka magumagawa. Kaya hinahamon ko po kayo mga kapatid. At mag-isip-isip po kayo ng malinaw. Napakarami pong pwedeng gawin. Nawala na pong ating mga backup singer. Ang song leader natin, paulit-ulit na.
Ang MC paulit-ulit na. Last week, Brother Kiko na ang MC, si Brother Kiko pa rin ang preacher. Ay wag po nating babuyin ang simbahan. Wag po nating babuyin ang gawain ng Diyos. Sayang. Sayang ang talento mo, sayang ang galing mo, sayang ang abilidad mo kung ganyan lang. Kung wala lang. Kung uupo lang. Sana po ay magising tayo. May maalam naman sa musika. Hindi lang naman piano ang pwedeng tugtugin. May gitara. Meron namang magaling kumanta. Meron namang mahusay magturo sa bata. Lahat po ay maalam. Lahat po ay may alam. I mean, paggawa mo lang ang kailangan. Maging desidido ka na, ito yung gusto kong gampanan para sa Diyos. Hindi yung kailangan pang sabihin, ay, ikaw ha? Makinig. Ikaw. Kasi kapag ganun, naging obligado lang kayo kasi sinabihan. Pero yung may kagustuhan kayo, Ma'am Jonah, magpapalista po ako. Gusto ko pong magsunglit, gusto ko pong maging MC, gusto ko pong mag-special number. Yun na nga po, nakapaski na yung tagapaglinis. May time na wala. Hindi naman po sa pamumula. Nakakahiya. Magsasama-sama tayo dito sa linggo. Tapos, makikita natin ang ating simbahan ganyan. Sa umaga pa ng Sunday tayo maglilinis. Sa umaga pa ng Sunday tayo maglalatag ng mga silya. Sa umaga pa ng Sunday tayo magpapractice ng ating mga kanta. Opo. Kung binibigay niyo yung best sa sanlibutan, sa inyong eskwelahan, sa inyong trabaho, sa inyong mga tropa, mas ibigay po natin ang best para sa Panginoon. Ay yung mga tropa niyo, wala nang ibinibigay sa inyo, ay gugol na gugol ang oras. Sa eskwelahan, certificate lang naman ang ibibigay sa inyo. Kinakalimutan natin ang Diyos. Sayang po. Tandaan nyo, kapag ang isang bagay ay na-mismanage, mawawala po ito. Kagaya po ng sasakyan, pag hindi ito naalagaan, masisira. Pag ang katawan hindi inalagaan, kakasakit. Ay napakarami pong biyaya ng Diyos. Yun po yung sinabi ko kanina. Kapag po ang ating ibinalahanda sa Diyos, Panginoon, hindi ko na rin magagawa dahil dito. Ako ay may trabaho, ako ay nag-aaral, ako ay may anak, ako ay may alagang kambing, ako ay may alagang matanda, lahat na yung inalagaan, ako ay may alagang sama ng loob, kaya hindi ako makasimba. Huwag mo kasing alagaan. Kung iyong maiisang tabi ang Diyos, inalagaan mo ang pride mo, ay hindi ako sisimba, hindi nag-sorry sa ganito. Para tayong mga bata. Hindi ako sisimba kasi walang blessing. Kasi kapos ako ngayon. Nakakahiyang sumimbang, wala akong pera. Hindi po pera ang hanap ng Diyos sa inyo. Laman ng puso mo. At dun sa laman ng puso mo, doon pa papasok ang pagbibigay kapag naudyokan ka ng banal na Espiritu. Kapag gumawa ng Espiritu sa puso mo. Nonsense din naman eh. Wala din namang magbibigay kung hindi ka kikulusin ng banal na Espiritu. Kahit pa sabihin, mag-pledge tayo, magbigay tayo. Kung hindi ka kikilusin, hindi gagawa ang Espiritu sa iyo. Wala din po. Kaya umpisa pa lang, atin pong sarili ang ayusin. Huwag lang po sa salita ng ating bibig ipapahayag si Kristo, kundi din po sa ating gawa. Nawa po, hindi po maulitan ang tatayo dito sa unahan. Mag-MC, magsosonglin,
Magba-Bible reading. Brother Jess, Brother Kiko. Pagod na ang Brother Jess. Pagod na ang Brother Kiko. Lahat na may napapagod, pero alam niyo yung exciting yung feeling na, uy, iba ang song leader Uy, iba ang ang nag-MC Hindi dahil sa galing nila, hindi dahil ang husay nilang manguna sa unan. Hindi po. Ang nakainggan nyo doon, sila ay nagpagamit. At least naman po, doon sa mga matutukahan or nagpatuka, bigay nyo yung best nyo. May call time po lagi. At most 8:30 ang start. Ay kapag tayo magpaupod, magpaupod? Sige, 9. Sige, 9:30. Ay kung palaging ganyan na ang strategy na pagsasaka-saka natin ang Diyos, tandaan niyo po, may kickback po yan. Palagi. May kabig po palagi. Kakabigan at kakabigan po kayo ng Diyos. Matigas ulo mo, alisin natin yan. Hindi ka sumisimba dahil ng ganito, alisin natin yan. Sa atin din pong mga gawa. Okay? Makikita ang laman ng ating puso. Saka kung ano yung pinapakita natin sa harapan ng Diyos, yun tayo. Kahit sabihin mong ako na may ayos, ay nasaan? Are naman ay para din ay nasaan? Ikaw, David, parang ang iyong mensahe ay parang nagagalit ka. Hindi po. Pare-parehas po natin gustong maging maayos sa harapan ng Diyos. Ay gampanan po natin. Ayaw nyo naman po, diga, na binabasta-basta ang Panginoon. Tama po. Ay tayo po ang magpakaayos. Kasi ayos po ang Diyos. Tapat siya na tayo ginigising sa umaga. Kasi may purpose ka pa, kaya kapag ginigising. Tapat ang Diyos sa biyaya na hindi mo hinihingi. At gantimpala sa mabubuti mong gawa. Siyempre, tapat din ang Diyos na turuan ka kapag mali ang iyong ginagawa. Hindi po nagbabago ang Diyos. Ang mali sa Diyos ay mali. Ang tama ay tama. At lahat ng ating mga gawa ay may kaakibat po yung may equivalent. Lagi po yung may katumbas. Lagi po yung may balik. Kung sa salitang mundo, karma, lagi po merong ganon. Kasi yung salitang karma, negative kakarmahin ka din. Diba? Kung mabuti ang ginawa mo, mabuti ang babalik sa'yo. Kung tama ang ginawa mo, tama ang babalik sa'yo. Paano kung palaging mali ang ginawa mo sa harapan ng Diyos? Huwag ka ma-expect na tama din ang babalik sa'yo. Tatamaan ka ng pagtatama ng Diyos. Yun ang tatama sa'yo. Itatama tayo ng Diyos. Kuya David, parang ang sakit. Baka may kailangan baguhin, kaya nasasaktan. Baka kailangan may itama, kaya nasasagoy lang ego. Yun lang po yun Bakit parang akong pinapatamaan ni Kuya David? Wala po akong binabanggit na pangalan. In general po ang aking pagsasabi. Ay kung tayo po ay nakakaranas ng kabigatan na sinasabi dito sa pulpito, baka kinikilos tayo ng banal na espiritu. Anak, may mali ka, makinig ka, baguhin mo ito, gawin mo ito dapat ikaw. Kasi kung wala pong magtatama sa atin, mamimihasa tayo sa mali. Ay ang pananampalataya po natin ay hindi po nabubuhay sa kamalian. Ang kaligtasan po natin, bago tayo naligtas, inalis muna tayo sa pagkakasala. Diba? Humingi muna tayo ng tawad bago natin siya tinanggap. Nilinis tayo ng Diyos. Kasi mahirap lang na ng isang baso na malinis kung ito'y marumi. Marumi pa rin yung maiinom mo.
Paano ka ilalagay patungo sa langit kung ikaw ay nakababa doon sa impyerno? Kung nakasulat ka pa patungo sa impyerno. Diba, inalis ka na sa listahan ng papunta sa impyerno? Kaya isinulat ka na patungo sa langit. Ay hindi naman po, yun lamang po ang hantungan ng ating pananampalataya. Ako'y ligtas na, okay, hands up, wala na akong gagawin. Hindi na ako obligado gumawa. Hindi po. Sa pagkakaligtas mong yan, mas obligado ka nga eh. Unang-una na ibahagi mo sa iba. Hindi mo naman kailangan maging kasing galing ng ating pastor para makapagbahagi. Hindi mo naman kailangan maging kasing husay ng mga awit ng sanlibutan para makapagpaawit. Basta alam mo yung kanta. Kasi mahirap manguna sa pag-awit kung ikaw ang hindi alam ang kanta. Pagtuturo sa bata, kailangan mong alam yung ituturo bago ka magturo. At ba't napakasimple naman ang pwede natin gawin sa Diyos? Nagagawa natin sa sanlibutan. Baka naman pwede natin gawin para sa Panginoon. Bagos paghahanapan nyo pa yung mga gumagawa, bakit ganito wala, bakit gano, walang ganyan, ganyan. Eh ikaw ba may ginagawa? Huwag po nating hanapin ang mali ng iba para lang ma-justify tayo na ay hindi lang pala ako ang nagkulang. Ay hindi lang pala ako ang mali. Ay wala pong mababago sa atin kapag ganyan po tayong tumingin sa kung ano ang sinasabi ng Biblia, kung ano ang sinasabi ng Diyos. Nasa pananampalataya pa lang tayo ay napakarami na po nating pwedeng magawa. Paano kung lalaliman pa natin ang aral? Paano ka sasagot sa mga pagdidebate sa'yo? Kasi yung pag-uyat sa'yo, isang form na yan ng pagdidebate sa'yo ng mga tao eh. Hindi naman totoo si Kristo eh. Hindi naman totoo yung sinasabi mo eh. Paano mo itatanggol ang sarili mo? Paano maipagtanggol ang iyong pananampalataya kung wala kang karunungan? Paano makukonsider yung sarili mong tapat? Sa simpleng tanong, hindi naman totoo yung sinasabi mo. Kung gusto po natin umunlad, holistically, kasi ang pagpapaunlad ng Diyos ay hindi lang po isang aspeto ng ating pamumuhay. Holistic po yan. Physical, spiritual. Tatanungin ko po ulit kayo. Kamusta po ang inyong pananampalataya sa Diyos? Sana po malinaw na ang sagot nyo sa inyong sarili. Kasi kung uulit lang tayo ng uulit na wala naman tayong ginagawa, sisimba lang tayo ng sisimba, magpipreach lang dito na magpipreach, eh para lang po tayong kumain ng Jollibee na hindi naman tayo pinapawisan, hindi naman tayo nagtrabaho para dito, hindi tayo nagpagal para dito. Hindi tayo gumawa para sa Diyos. Wag tayong maglagay ng mindset na entitled ako sa salita ng Diyos. Anak ako eh. Hindi po ganun. Meron lang tayong kaligtasan pero hindi natin kailangan manduhan ng Diyos na, Lord, ako isisimba. Kung hindi po ganun. Obligado po tayong sumunod sa Kanya. Obligado po. Yan po ang ating tatandaan. At sana po yung mga biyaya ay huwag maging kabigatan para hindi tayo makasunod sa Diyos.
Tayo po'y magsitayong lahat. At itaas po natin ang ating mga kamay. Tayo po ay yumuko, tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa paalala mo. Bagamat dun sa iba na ang pananampalataya ay naging mas malinaw na. At ganoon din naman sa aming matagal na ay napaalalahanan na kailangan namin gumawa. Itigil na namin ang paggawa ng mali. Maling hakbang, maling desisyon. Dahil hindi namin nalulugod ang nais mo, Panginoon. Alam namin ikaw ay tapat. Naway sa katapatan mo isuklian namin ito, Panginoon, ng karapat-dapat na pagsukli. Alam po namin hindi namin matutumbasan ang iyong kabutihan, ang iyong pagmamahal na ibinigay sa amin. Bagamat kailangan namin ibigay ang lahat ng aming makakaya para maiparamdam sa iyo kung gaano ka namin kamahal, gaano ka namin pinupuri, gaano ka namin pinapasalamatan, gaano ka namin pinaglilingkuran. Nawa po'y magising ang bawat isa sa amin sa katotohanan ng iyong salita. Sa biyaya mo kami, Panginoon, nangahawakan. Pero kung ang biyayang ito ay magiging pagtuturo, ay naway wag kaming lalayo. Ito'y nakikita lang namin sa aming sarili na kami ay mali ang ginagawa. Kaya kami iyong tinuturuan. Kaya muli, Panginoon, minsan pa'y kami humihingi ng tawad sa aming kakulangan sa iyo. Sa aming paglayo sa iyo, kami, Panginoon, ay patuloy mong aakayang pabalik. Ipapanoto ang buhay pabalik sa iyong pastulan. Sa matabang pangangusap ng iyong salita ay naway mapatanim sa matabang puso namin, Panginoon. Walang makakaangat, Panginoon. Walang nakakaangat sa iyong salita. Lahat kami, Panginoon, ay nakapaloob dito. Kailangang manghawakan sa salita ng Diyos. Kailangang gawin kung ano ang nais ng Diyos. Kung ano ang Kanyang pinapagawa sa bawat isa sa amin. Magkakaiba man kami, Panginoong, sirkumstansyang hinahantungan o kinakaharap, naway wag sirkumstansya ang magdikta ng aming buhay. Na kaya kami sisimba kasi maayos ang aming buhay. Kaya kami susunod kasi maayos ang aming buhay. Nawa po'y mabago na po ang lahat sa amin. Maitama, Panginoon. Maaaring may pagkukulang, naway maramdaman at malaman namin na kami nagkukulang sa iyo. Napakaraming gawain na kailangang may maggagawa nito, may pupunan nito. Pero kung hindi kami kikilusin, Panginoon, na banal na Espiritu at hindi mararamdaman ng bawat isa sa amin na kailangan namin gumawa, ay walang mangyayari sa gawain ito, Panginoon. Mas maigi pa kami ay umuwi na lamang at doon na sa amin umupo at magpahinga. Nakikinig lang din naman, Panginoon. Dahil kung hindi kami magiging totoo ay walang saysay ang aming pagtitipon dito, Panginoon. Parang naglagay lang kami ng isang bato sa aming bag habang kami naglalakbay. Dahil parang nagiging isang pasanin na lamang ang pagsunod sa iyo. Naway alisin mo, Panginoon, ang negatibong pag-iisip sa lahat sa amin. At ang paglilingkod ay ilagay namin ito isang gantimpala. Ang pag-aawit, ang pangunguna sa unahang ito, pangangaral ng salita sa lahat ng mga nakakasalamuha, pagtuturo sa bata, at sa napakarami pang bagay na pwede namin magawa. Naway ito'y maisilid sa aming isipan na ito'y pagpapala, Panginoon. Bagamat negatibo ang nakikita namin sa aming kapatid, pero huwag kami tumingin doon. Nagkakasala kami sa ganong larangan. Kaya linisin mo, Panginoon, ang aming motibo, ang aming isipan, ang aming pagtingin sa aming kapwa, sa aming kapatid sa Panginoon, na huwag kami magkaroon ng mindset na ako'y mas mahusay kasi maaga akong sumimba. Ako'y mas mahusay kasi aking biniro.
kami magpakahusay sa harapan mo at sa iyo lamang, Panginoon. Hindi dahil ni kapatid, hindi dahil ni ganito, hindi dahil nasabihan ni pastor, kaya kami sumusunod. Dahil sinabi ng Biblia, Panginoon. Kaya kami gumagawa sa iyo. Kaya muli, Panginoon, ayusin mo po ang puso ng bawat isa sa amin. Ayusin mo po ang motibo, ayusin mo po ang aming buhay. At aling sabay na pag-ayos ng aming buhay kami ay gumawa para sa iyo, Panginoon. Muli, kapurihan at pasalamat ay mabalik sa iyo. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. At sa aming pagbibigay, naway pagpapalain mo po ang gawa ng aming mga kamay. Kapurihan po, ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.